Kaya nang huling pumunta ako dito, naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit ng sinapit ko. Ginoong, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Inyong nagugunita, nakaraan na po ang 13 taon. Dito mismo sa pok nito, dito tayo unang nagkakilala. Po ako nagkakamali, kayo po ang unang taong bigay sa akin ng pakikiraman. At sino ako sa tingin mo? Tuturing na dakila ng lahat na akala nila ay patay na maliban sa akin. Ang kamatayan mo ay labis kong dinamdam. Isang malaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaaring may kapahamak. Di mo ba naisip yun? Maaari kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako makalipas ang 13 taon upang dakilain ang yumaong kong kaibigan, upang ipaglaban ang mga Pilipino sa mga pang-aapi. Ngunit narito ako upang ipagpatuloy ang kanyang ipinaglalaban. Hindi ko tuluyang akalain na ang lason ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan ay tuluyan ng sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Kakakamali ka, Ginoong Simon, kung hindi nag-aaral ng wikang Kastila ang mga kabataan. Hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang magpapabuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi ito maaaring maging wikang pambansa. Aanin natin ito, itatago lamang ng wikang ito ang ating pagkatao at karapatan. Mali ang iyong iniisip. Ano? Ano? Ano ang mapapala mo kung ikaw'y makakapagtapos? Makikita mo ba ang bansa na malaya? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid? Pero ano bang gusto mong gawin? Isa lamang akong hamak na estudyante na walang-wala. Hindi ko naman maaring hukayin ang bangkay ng aking ina at dalhin sa hukuman at magbintang ng kung sino-sino man. Ngayon, nalaman mong isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Basilio, nasa kamay mo ang buhay ko. Tayo'y nabibilang sa mga uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ng lipunan. Pag-isipan ko, Ginoong Simon. Mamamatay ang mga mahihina, matitira ang mga malalakas. Kunting pagtitiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Kunting tiis na lang. Huwag mo siyang pahintulutan kung ginagawa. Ang mga kabataang namumuhay sa kanila ay radikal ang pananalig. At isa sa kanila ay estudyante ni Padre Fernandez. Sagani isang mabuting estudyante. Sa palagay ko, pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Alalahanin mo hinirap, ang wika ay isang napakalakas na sandata. Pobres estudiantes. Oh, Quiroga, kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa mga opisyal na nanghihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka na maabala. Senyor Simon, marami rin may utang sa akin na di ko masingil. Wala rin silang binigay na resibo, kaya di ko masingil. Kung gano'y, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, meron pa pala akong ipapasok sa iyong mga kahon ng baril. At itago mo ito sa kamay. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Ako ang bahala. Nauunawaan mo ba yun, Quiroga? O siya. Ikaw nang bahala ha. Basta hindi ako sabit dyan. Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagpapatayo ng akademya sa wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat mo kong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 4 na pangwika sa Pilipinas? Lalo tayong hindi magkakaintindihan niya. Ngunit
Ngunit sa pagpapalaganap ng wikang Kastila ay lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawang ito ay mauudlot ang pamunlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang kamalian, anong balak mong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang isip? Lalo lang tayo magiging pipi at bulag. Anong ibig niyong sabihin, Ginoon? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis siya, wala ng katanungan. Kung ganyan ang iyong pag-isip, habang buhay kayo nagtulong sa kamay ng O ng iyong paniniwala sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa tuwid. Oh, Ginoong Simon. Kamusta si Kapitan Tiago? Hina na ang kanyang puso at wala ding ganang kumain at tuluyan ng kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Panig ng inaapi o sa panig ng umaapi, yan ang hindi ko alam. Magpasya ka dahil sa loob lamang ng isang oras, magsisimula ang iyong sikat. Dahil bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ang paghihimagsik ay isang pagtitiwakal. Nasa himagsik ang pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa, ngunit ang karunungan lamang ang wala siyang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig ng bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at sariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, ngunit alang-alang sa alaala ni Elias, munuan mo ang hukbo. Sugudin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon. Sapagkat namatay na si Maria Clara. Patay? Paano nangyari ito? Patay siya noong ika-6 na hapon. Naroon ako sa kumbento upang makibalita. Sa akin ang lahat. Pagbalik ko ay may liham. Liham na galing kay Padre Salve. Ang liham na pinadala kay Kapitan Tiago. At yun ang dahilan kung bakit siya nagwala. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko si Maria Clara. Noong Simon, huminahon kayo. Wala na tayong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi niya man lamang nalaman na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi niya man lamang nalaman na ako'y buhay. Ako nga, 13 taon akong nabuhay malayo sa bayan. 13 taon akong nag-alala, naghihintay, umaasa. Na maitutuwid ko ang iyong kamalian. Ipinakasal mo si Maria Clara sa isang dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Si Maria Clara ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anak siya ni Padre Damaso. Padre, Filio, Espiritu Santo. Don Simon, mabuti at nakarating kayo. Halika, samahan mo kami sa pagkainan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit hindi na ako magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag na umalis ka agad. Halika, samahan mo kami. Dala niyo ba ang regalo? Opo, dala nila po! Magsenda na kayo!
Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala, Basilio. Magiging maayos ang lahat. Oh, Isagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko sa Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali, huwag ka nang tumuloy. Baka ito na ang huli naming pag-uusap. Makinig ka, huwag kang pumunta roon. May dinamitang sasabog roon anumang oras. Utang na loob, huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit iba na siya bukas. Sagani! Ang ganda naman ng lamparang ilan. Maraming salamat, Don Simon. Ngunit sigurado ka bang ayaw mo nang kumain kahit sandali? Maraming salamat sa iyong ano. Ngunit meron akong kailangan gawin na hindi ko pwedeng ipagpaliban. Pasensya na, mauuna na ako. Maraming salamat, Don Simon. Ba't ka nagmamadali, Simon? Huwag ngayon, Quiroga. Nagmamadali ako. Ang lamparang ibinigay ni Don Simon. Ay, sandali. Namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala, madali lamang yan ayusin. Sandali. Ano ito? Mani Tese El Fares. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala, baka hindi naman siguro totoo yan. Ngunit nanggaling ito sa matagal ng patay. Talaga ngang masamang biro ito. Ngunit ang sulat na ito ay galing kay Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin. Huwag yun lang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, itaas sa mitsyal na lampara. Handa na ba kayo? Oo, Pinuno! Handa na ba kayo mamatay para sa bayan natin? Handa na kami! Hoy! Hoy! Magnanakaw! Tukod mga kapatid! Ah! Tukod! Ah! Ang lamparang iyon na may dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya na tayo. Marahil gano'n na nga, bahagi na ng kanyang mga plano. Paano siya nabuhay? Ano ang koneksyon niya kay Simon upang ibigay ang lamparang iyon? Alam ko na si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Sige, hulihin si Simon na iyon. Masamang balita, hindi na tayo ang planong pagsabog. Bakit? Si Isagani, itinapon ang lampara sa ilog. Sige, tumakbo ka na. Pero, Ligtas mo ang iyong sarili. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinupurusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon, sandali at tatawa ako ng doktor. Huwag na kayong mag-alala. Nangyari na ang nangyari. Mga gabi na. Ngunit, sana akong sabihin si Marie. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman ang Diyos ang gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Don Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala tayong mapupuntahan. Padre, tulungan niyo ako. Ayoko mamatay ng may kasalanan. Nais ko sanang mag-umpisa sa iyo. Handa akong makinig, Don Simon.
Pininahan ko ang lahat na ito. Dahil galit na galit ako sa mundo. Bumalik ako parang magiganti sa mga taong umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Buhay ay hindi lang puro saya. Kailangan rin nating makaramdam ng sakit upang matuto. Walang maidudulot ang paghihiganti. Hindi mo na alam, bakit ako pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong nagpasan. Intindihan ng Diyos na ikay naiipit lamang sa galit at puot ng iyong puso. Na maaari mong ikapaham isang lihim na maaari mong ikapaham isang lihim na Basilio Dala niyo ba ang regalo? Opo. Dala niyo ba ang regalo? Handa na ba kayo mamatay para sa bayan natin? Handa na kami! Handa na ba kayong mamatay? Tupon mga kapatid! Action! Basta mga balita, hindi... Ay, kakadlaw ka! Basta mga balita, hindi natuloy ang plano pagsabog. Basta mga balita, hindi natuloy ang plano pagsabog. Kakadlaw ka kita! Sige, tumakbo ka na. Pero, ilagtas mo ang iyong Sige, ligtas mo lang yung sarili. Pero, magkakapit. Sige, tumakbo ka na. Pero! Baka ito na ang... Bakit?